so we can say, Happy Father's Day. Sabay-sabay nating sabihin, Happy Father's Day. Yes? Now, alright? Okay, sa next na slide, yung aking bunsong anak, inihatid ko last Friday kasi umuwi silang magpinsan sa Maynila, hinatid ko sa bus station, and then umuwi sa probinsya. Nauna yung aking panganay, noong Lunes pa, umalis na, pumunta ng Maynila. So mga Tuesday or Wednesday ay umuwi sila ng probinsya. And kanina bumati sila ng Happy Father's Day. Sabi nila, pasensya kasi wala kami dyan. Yung church muna ang family mo, sabi nila, no? And I miss them. Pero ang aking reflection din, sabi ko, dati naman single ako Anyhow, meron akong bilin sa aking bunsong anak. Sabi ko, anak, habang nasa probinsya ka, mag-memory verse ka araw-araw. Kung ano yung i-memorize mong verse, i-send mo sa akin. So kahapon nag-send siya ng video and then nag-memorize siya. John 1:1. Ngayon, nire-request ko yung honor your father and your mother. And then, children, obey your parents. Right? Bilang isang ama, meron tayong privilege na turuan at ang ating mga anak, sila naman nakikinig sa atin. So, praise the Lord. Sa next na slide, Jesus taught us in Matthew 23:23 to follow what our Father in heaven wants us to do in relation to tithing and His character. Meron po tayong series kasi na lesson about the ECC basics. At we started about assurance of salvation, yung first lesson. Yung second lesson is about the Word of God. And then pangatlo, yung about prayer. And then worship. And then fellowship. And then evangelism. And then last Sunday is about yung mga talents natin. Ngayon naman is about our resources. Financial resources. Bakit kasama yung sa budget natin, nagbibigay din tayo ng ating offering? Ito po ay tradition ng mga Christians. Noon pa, even yung Old Testament, na part of their budgeting sa kanilang resources, binibigay nila sa gawain ng Panginoong Diyos. At dito makikita natin, yung religious leaders in those days ay nagbibigay din sila. But Jesus Christ corrected them kung ano yung tama na pagbibigay. And Jesus taught us what our Father in heaven wants us to do. So sa next na slide, how can we ensure that our tithing is meaningful and aligns with the greater call of embodying our Father in heaven's character? So hindi lang basta magbigay, kundi dapat ito ay connected sa character kung sino ang ating Ama na nasa langit. So una, tingnan po natin, basahin natin sabay-sabay, embracing tithing as a joyful act of worship. Right? Tithing is a biblical practice rooted in gratitude and obedience. It symbolizes our acknowledgement that all we have comes from our Father in heaven. Jesus acknowledges the importance of tithing even in His rebuke of the Pharisees. So makita natin dito yung pagbibigay ng tithes and offering, biblical. At sabi dito, this is acknowledging that all we have comes from our Father in heaven. Right? Meron tayong Ama na nagbibigay sa atin. At kung tayo ay nagbibigay ng tithes and offering, this is acknowledging na galing sa Kanya
ang mga ito. Now, tingnan po natin, nung nirebuke ni Jesus Christ yung mga Pharisees, sabi niya, "Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you tithe mint and dill and cumin, and have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faithfulness. This you ought to have done without neglecting the others." Okay. Ito po ang mga Jewish leaders, ang mga Pharisees na tinawag ni Jesus Christ na mga hypocrites, nagbibigay sila ng tithes. Alright? Kahit sa mga herbs, alright? Kahit sa mga maliliit na seeds. Very interesting kasi yung cumin, gano'n, magta-tithe sila. Bibilangin talaga nila yan pag may 10 na maliliit. Yung una, yan, itatites nila. Ito rin yung mga herbs, yung nasa gitna, halimbawa. Bibilangin nila yan kung ilang mga leaves yan. Pagkatapos yung una sa pang-10, binibigay nila. Right? Kumbaga, makikita natin dito na sinusunod nila ang kautusan. Ang sabi ni Jesus Christ sa yelo na binilugan ko, "You tithe." Then, sabi niya, bandang huli, "This you ought to have done." So, hindi kinokontra ni Jesus yung kanilang pagtatithe. Ina-affirm niya na okay yan. Okay. Pero, meron kayong pagkukulang. Okay? So, isa ito sa controversial na issue among Christians about tithing and offering. Ako sa aking bilang pastor, Kristiyano, nagkukulang ako dito. Alright? Hindi porke nagkukulang ako, didepensahan ko yung sarili ko. Ang kailangan lang gawin ko, mag-sorry sa Panginoon. Ito pa rin yung standard. Nandito pa rin sa Biblia. Hindi ko pwedeng i-twist. Kasi si Jesus Christ mismo, sa kanyang rebuke sa mga Pharisees, sa kanilang pagkukulang, pero sinabi nyo, "This you ought to have done." Okay? Okay yang ginawa ninyo. Pero merong kulang. Sa Tagalog, tingnan po natin, yung Tagalog. Nagbibigay kayo ng ikasampung bahagi. Okay, makita natin, in-affirm ni Jesus Christ na nagbibigay sila. And then, sa pangalawang nabilugan ko ng pula, dapat ninyong gawin ang mga ito. Right? So, yung pagtatithe, hindi kinontra ni Jesus Christ. Ang principle sa pag-interpret ng Bible, yung Old Testament, may mga Old Testament kasi na passages na hindi directly para sa atin. Okay? Halimbawa, yung time na yon, nagkakatay sila ng mga hayop para i-offer sa temple. Sa mga Jewish people yon nung araw, yung panahon nila. Hindi pwedeng sabihin natin ngayon, magkakatay din tayo ng mga hayop at i-offer natin. Alright? Hindi po yun para sa atin. Okay? May mga passages sa Old Testament na hindi para sa atin. Pero, pwede tayong matuto ng principle. Right? Pero itong mga inulit sa New Testament, directly para sa atin din. Halimbawa, yung 10 Commandments. Ang 10 Commandments ay inulit sa New Testament ni Jesus Christ. Ano yung summary ng Old Testament na 10 Commandments? Love God, love your neighbor. At sabi ni Jesus Christ, this sums up the law. Right? Yun yung buod. Kaya susundin pa rin natin yung 10 Commandments.
bilang mga tagasunod ni Jesus Christ. So, kahit itong tithing is an Old Testament command, pero pagdating sa New Testament, hindi kinontra ni Jesus Christ. Which means, para din ito sa atin na tagasunod ni Jesus Christ. Gusto kong ipakita na itong tithing, sa next na slide, ay even before the law of Moses. Bago magkaroon ng batas, may mga nagbibigay na ng tithes. Halimbawa ay si Abraham, nung nirescue niya si Lot. And then binati siya ni Melchizedek. Sa verse 18, sabi dito, Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was priest of God Most High, and he blessed Abram, saying, Blessed be Abram by God Most High, creator of heaven and earth, and praise be to God Most High, who delivered your enemies into your hands. Then Abraham gave him a tenth of everything. Right? Bago magkaroon ng kautusan, katulad ni Abraham, nagbibigay na siya ng kanyang ikapo. Si Jacob din, sa next na slide, ganito po ang kwento. Nung siya ay tumakas kasi natakot siya sa kanyang kapatid na si Esau, and then meron siyang pangako sa Diyos. Jacob vowed a vow saying, If God will be with me, and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat, and clothing to put on, so that I come again to my father's house in peace, and the Lord will be my God, then this stone which I have set up for a pillar will be God's house. Of all that you will give me, I will surely give a tenth to you. Right? So makita natin na even before the law, may mga nagbibigay na ng tithes sa Panginoon. And then nagkaroon ng law. Kaso nga lang, hindi faithful yung mga Jewish people, mga Israelites, kaya sa Malakay 3:10, hinamon sila ng Diyos. Okay, hinamon sila. Kung tingnan ninyo, pagpapalain ko kayo, sabi ng Panginoong Diyos. Kasi ang principle kasi ng tithing, hindi po yung, halimbawa, magbibilang ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yung pang 10, yun yung ibibigay. Hindi po yun. Yung pinakauna, 1, yun ang ibibigay. Ang principle kasi ng yun, representing the whole blessing ng Panginoong Diyos at lalong nire-recognize natin na ang blessings na ito galing sa Panginoong Diyos. And then another principle of tithing is that ang Diyos yung unang naisip mo kahit sa iyong mga resources. So may isang nag-testimony na pag meron siyang income, meron siyang pera, inuuna niya talagang iniisip ang Panginoon. Binabudget niya kaagad, nilalagay niya talaga sa budget niya yung kanyang tithes and offering. So, ito po yung lesson natin. Approach tithing with a joyful heart, recognizing it as an expression of worship and thankfulness for God's blessings. Understand that it is not merely a financial duty, but a celebration of God's generosity. Okay, so po, yun po yung unang point natin. Pangalawa, tingnan po natin, basahin natin ng sabay-sabay. Elevating the weightier matters, justice, mercy, and faithfulness. Okay. Ito po yung nirebuke ni Jesus Christ yung mga Pharisees. Kasi nagbibigay sila ng tithes, pero hindi nila ginagawa ang justice, mercy, and faithfulness. Pero merong iba, hindi na nagtithes, hindi pa gumagawa ng justice, mercy, and faithfulness. Ang gustong ipakita ni Jesus Christ dito, mas mahalaga ang mga ito kaysa tithing.
Ito yung mas ginagawa ng tagasunod ni Jesus Christ. Justice, mercy, and faithfulness. Tingnan po natin yung passage natin uli. Kaya tinawag sila ni Jesus Christ na hypocrites kasi interested sila sa panlabas. Okay, yung nakikita. Pero they neglected yung mas mahalaga na minsan hindi ito nakikita. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you tithe mint and dill and cumin, and have neglected the weightier matters of the law, justice and mercy and faithfulness. This you ought to have done without neglecting the others. Ito yung problem with the Pharisees. They neglected yung mas mahalaga, which is justice, mercy, and faithfulness. Sa next na slide. Tithing, while important, is insufficient if it is not accompanied by actions that demonstrate justice, mercy, and faithfulness. Tingnan po natin yung definition ng justice. Defined ng isang theologian sa Latin America, si Ruth Padilla de Boer, sabi niya, justice is putting things right. Okay? Ang daming mali. Sa justice, itinatama. Okay? So, followers of Jesus Christ, nagcha-champion sana sila ng tama. At kung may mali, itinatama. Or tumutulong sa pagtatama. Ito yung critic ni Jesus Christ sa mga Pharisees. Basahin natin ng sabay-sabay. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye devour widows' houses, and for a pretense make long prayer. Therefore, ye shall receive the greater damnation. Okay? Sa Matthew, merong Matthew, yung Beatitude, yung mga blessed, blessed, blessed. Pagdating sa chapter 23, ito yung woo, 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 yung curse. At kina-curse ni Jesus Christ itong mga Jewish leaders. Ang sabi niya, you devour widows' houses. Okay. Ang mga widows, imbes na tulungan, itong mga Jewish leaders, ginagamit nila yung kanilang authority, ang kanilang position, para ma-abuse itong mga widows. In those days kasi ang mga widows, wala nang mga lalaki. Ang nagpo-protect kasi ay mga lalaki. Pag wala na yung lalaki, vulnerable yung babae. At usually, okay, dahil nandyan naman yung mga Jewish leaders, ipagkatiwala na lang natin itong mga widows sa kanilang problema, itong mga Jewish leaders, imbes na tulungan, alagaan, hinuhut-hutan pa sila hanggang sa lahat ng mga properties nila, makuha nila. Okay. Kaya galit si Jesus Christ dito sa mga Jewish leaders in those days, Pharisees, mga religious leaders. Galit siya. Kasi makita natin yung mga injustices na ginagawa ng mga Pharisees in those days. Even against yung mga widows na nangangailangan ng tulong ng justice. Pero sila pa ang nagiging unjust. Sa Luke 6:36, basahin natin sabay-sabay. Be merciful, even as your Father is merciful. So, justice, mercy. Yung followers ni Jesus Christ, we are being encouraged to be merciful. Kasama yan sa nais ng Panginoon. Pero tingnan po ninyo yung mga example ng mga Jewish leaders sa kwento ni Jesus Christ about the parable of the Good Samaritan. Ang kwento ni Jesus Christ, dumaan yung pare, dumaan yung Levite, tumingin lang sila sa isang half-dead, binugbog, nangangailangan.
Hindi nila tinulungan. Wala silang mercy. Wala silang awa. Marahil tingnan po ninyo yung nasa likod, marahil dala-dala niya yung kanyang tithes na kanyang binila-bilang. Pero nakita niya yung isang nangangailangan. Hindi niya tinulungan. Very external yung kanilang religiosity. Yan, dala-dala niya yung tithes niya. Dadalhin niya sa templo. Pero may isang nangangailangan, hindi niya natulungan. Mga Jewish leaders, mga religious leaders in those days. So sabi ni Jesus Christ sa kanila, hindi ninyo ginagawa ang pagiging merciful. You are merciless. Next is about faithfulness. Sabi ni Ian Murray, faithfulness to God is our first obligation in all that we are called to do in the service of the gospel. All right? Faithfulness to God and faithfulness to His Word. Tingnan po ninyo yung critique ni Jesus Christ sa mga Pharisees in those days. Kung nakikita natin, basahin natin sabay-sabay. For Moses said, honor your father and mother. And anyone who curses their father or mother is to be put to death. But you say that if anyone declares that what might have been used to help their father or mother is korban, that is devoted to God, then you no longer let them do anything for their father or mother. Thus you nullify the word of God by your tradition that you have handed down, and you do many things like that. Yung unfaithfulness ng mga Pharisees, ng mga scribes, makikita dito. Unfaithfulness in the law of God, in the word of God, unfaithfulness sa kanilang mga magulang, unfaithfulness din sa Diyos. Paano po nangyari yan? Ito po, sineselebrate po natin yung Father's Day. Sinasabi po ng salita ng Panginoong Diyos, honor your father and mother. At mayroon pang kalugtong, that you may live long on earth. Okay? Kasama sa pag-o-honor nila sa kanilang mga magulang, hindi nila kine-curse ang kanilang mga magulang. Meron bang anak dito na kine-curse niya ang kanyang mga magulang? Tatay? Sabi dito, must be put to death. Ganun katindi nung araw, ano? Deadly. Ngayon, kasama dito yung pag-aalaga sa mga magulang pag sila ay matatanda na. Okay? Kasama yan sa obligation ng mga anak noon. Hanggang sa ngayon, aalagaan nila ang kanilang mga magulang. That is part of honoring their father and mother pag matanda na. Hindi na sila nagtatrabaho, mahina na sila. Dapat ang tutulong ay yung mga anak na lumaki na. Okay? So kahit paglaki ng anak, meron silang obligation sa kanilang mga magulang. Ang problem, ito yung ginagawa ng mga Pariseo in those days. Verse 11. But you say that if anyone declares that what might have been used to help their father or mother is korban, that is devoted to God. Ito, halimbawa, meron akong nai-set aside na sabihin ko ito ay pera. Okay. Itong pera ko, okay, nai-budget ko na para ito sa aking mga magulang. Ito yung aking tulong sa kanila monthly kasi sila ay matanda na. Pagkatapos inipon-ipon ko, naging umabot ng 1 taon, hindi ako nagbibigay. Medyo mahirap nang ibigay kasi malaki na 1 taon na Okay, ang gagawin ko, sasabihin ko, ito ay korban. Korban ito.
devoted to God. Okay, yun lang sasabihin ko, korban. Dahil ako ay religious leader, or halimbawa ako ngayon ay pastor, sasabihin ko yun, sinabi ng pastor yan eh. Kaya, totoo yan. Devoted to God. Okay. Yun po yung ginagawa ng mga religious leaders. Yung para sa mga magulang nila, sasabihin lang nila korban, hindi na nila ibibigay. Kanila na yun. Okay? Kaya galit si Jesus Christ sa kanila. Ito ay unfaithfulness sa salita ng Panginoong Diyos. At sa Diyos mismo na nagsabi, honor your father and your mother. Kaya sabi ni Jesus Christ sa verse 12, then you no longer let them do anything for their father or mother. Okay, dineclare mo korban eh, hindi mo na ibibigay. Hindi ka natutulong sa magulang mo. Sabi ni Jesus Christ, thus you nullify the word of God by your tradition that you have handed down, and you do many things like that. You become unfaithful sa tamang interpretation at application ng word of God, at hindi na ninyo nirerespeto ang Diyos at ang inyong mga magulang. Okay? They become unfaithful. So ito po yung practical application natin kung tayo po ay susunod sa nais ng ating Ama na nasa langit. One is about justice, advocate for fairness and righteousness in our communities, stand against injustice and support those who are oppressed. Mercy, extend compassion and kindness to those in need. Let our generosity extend beyond financial giving to acts of love and care. Faithfulness, stay committed to God's principles and live a life that reflects His unwavering faithfulness. Demonstrate integrity in all aspects of life. Ganito lang kasimple. Kung halimbawa, meron kang daladalang offering, tithes mo yan, dadalhin mo sa simbahan. Dadalhin mo dito. Minsan sa atin kasi may envelope pa, may pangalan. Ililista, no? Nakita natin. Kaya minsan gusto natin na nakalista. Pero ito po, ang application. Kung halimbawa may dala-dala ka, tithes mo, papunta ka dito sa simbahan, dumaan ka, may isang gutom na nangangailangan dyan sa kalye. Kitang-kita mo ang kanyang pangangailangan. Mas mabuti pang tulungan mo siya sa pera na yan or sa tithes na yan kaysa dadalhin mo dito sa simbahan. Mas kailangan nun. May makita doon yung mercy. Mas ibe-bless ng Panginoon, mas gugustuhin ng Panginoon, mas katanggap-tanggap sa Panginoon yun. Kasi umiral yung pagiging merciful. Hindi katulad ng mga Jewish leaders sa parable of the Good Samaritan. On the way, papunta sila sa templo, sa Jerusalem. May nakita silang nangangailangan. Wala silang mercy. Sa next na slide, meron akong testimony nung ako ay nag-aaral sa Bible College sa PMI at that time. Sinusuportahan ako ng church namin noon, pero biglang kinut off yung support kasi yung support nila from the US cut off din. So sabi ng pastor, Lawrence, hindi ka na namin susuportahan, bahala ka na sa buhay mo. Parang ganun ano. Sumulat ako sa aking mga magulang, mga kapatid in those days. Sabi ng kuya ko, puntahan na lang natin si Lawrence at iuwi natin kasi wala na siyang doon sponsor. In-invite ako ng aking teacher na Chinese sa Manila. Tapos,
Dahil dadalhin niya ako sa Chinese church. Sabi ko, mayaman ito. Gawa ako ng letter, tapos naglagay ako doon. Kaso nga lang, hindi ko alam kung may nagbasa, pero ang nagbasang alam ko, yung aking teacher na nagdala doon sa akin. Meron akong parang envelope, humihingi ng tulong. Nabasa ng teacher ko. Simula noon, every month, meron siyang iabot sa akin. Lawrence, part of my tithe. Lawrence, part of my tithe. Every month. Isa siya sa example na nakita ko na pwedeng ang tithe mo. Kasi meron kasing masyadong legalistic. Dapat sa simbahan lang. Dapat sa storehouse, simbahan yon. Okay. Pero sa tingin ko hindi. Katulad ng example na ito. Nangangailangan ako in those days. Yung aking teacher mismo. Nagbibigay a portion of my tithe. Binibigay sa akin. So yung last point natin, basahin natin sabay-sabay. Embodying our Father in Heaven's character in our daily lives. Like Father, like Son. Like Father, like Daughter. Meaning, kung ano yung character ng Ama natin, gusto niya, ganon din tayo. Sa una po, mga kapatid, bakit tayo nagtitithes? Because we receive. We have a Father in heaven who is a giver. Can you say amen to that? Our Father in heaven is a giver. May napakinggan ako na yung Häagen-Dazs ice cream, napakasarap daw yun, ano? Häagen-Dazs ice cream. Häagen-Dazs. Ang alam lang natin, ano ba yun? Oo. Pero, masarap daw yun, ano? Pangarap ko matikman kung ano yung Häagen-Dazs ice cream kung saan man, ano? Meron na raw dito sa Pilipinas, Ang pagmamahal ng ating mga magulang, ating ama, parang isang scoop ng ice cream. Binibigay nila sa atin. Or sabihin natin kung more, 2 scoop ng ice cream. Okay, Häagen-Dazs ice cream halimbawa. Pero, ang binibigay ng ating Panginoong Diyos, yung parang, siya yung factory ng ice cream. Hindi na uubos. Can you say amen to that? Hindi na uubos. Hindi na uubusan ang Diyos. Siya yung best giver. And the best na binigay niya ay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Can you say amen to that? Binigay niya para sa atin. Para tayo ay maligtas. Para tayo ay mapatawad. At sabi ni Pablo, kung binigay niya si Jesus, along with Him, along with Jesus, He will give us all we need. Can you say amen to that? Kung si Jesus binigay niya, how much more yung iba pang pangangailangan natin? Meron po tayong Ama sa langit na mapagbigay. Kaya tinuruan din tayo ni Jesus Christ, our Father in heaven. Give us this day our daily bread because we have a Father who is a giver. Hindi madamot ang ating Ama na nasa langit. Yung kanina binasa ko yung isang pastor na nag-rant sa kanyang wall, sa kanyang Facebook. Kinukwento niya ang kanyang tatay, yung pinagmamalaki niya, kahit yung mga kasalanan ng tatay niya, sinulat niya din doon, yung nagbuhos siya ng kanyang loob, Pero naintindihan niya, sabi niya, hindi perpekto yung aking tatay. Kasi kung ano yung natanggap niya, ganon din yung mga magulang niya, yung lolo niya. Okay, hindi sila perpekto. Pero bandang huli, sabi niya, ang the best na ginawa nila sa akin,
pinakilala nila ang pinakaama na nasa langit, na hindi magkukulang kailanman. Kaya kung ang Diyos ay giver, ito po, sa next na slide, ang challenge sa atin, basahin natin sabay-sabay. Every man, according as he purpose in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Right? So hindi lang basta nagbibigay, kundi cheerful tayo. And God is just, at gusto niya rin tayo ay just. Basahin natin sabay-sabay ng next na slide. He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, to act justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. So God is just. Gusto niya, just din tayo. Meaning, tama, right, putting things right. And then, next na slide, may kinuwento si Jesus Christ na unforgiving servant. Ang servant na yon, humingi ng tawad sa master. Ang laki-laki ng utang niya, pinatawad. Pero, merong isang co-servant siya. Maliit lang yung utang at humingi ng awa. Pero, hindi naawa ito. At ang ginawa niya, pinakulong niya pa yung may utang sa kanya. Nung mabalitaan ng master, nagalit siya. Kasi sabi niya, ikaw, pinatawad kita ng malaki, tapos ito, maliit lang, hindi mo pinatawad, kaya siya tuloy yung kinulong. Makita po natin dito, Panginoon, dito yung puso ng ating Ama na nasa langit na mapagpatawad. Amen ho ba? At nais niya na tayo maging katulad niya na mapagpatawad. Sa ating mga magulang, sa ating tatay, kung meron silang pagkukulang. Mapagpatawad tayo. Sa ating mga anak, sa ating mga asawa, or sino man, tayo na nakatanggap ng pagpapatawad, dapat meron tayong awa, mercy sa iba. And then, faithfulness. God is faithful. At ito rin yung nais ng Panginoon sa atin. Basahin natin sabay-sabay. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for He who promised is faithful. Parang sinasabi dito, maging faithful tayo. Kasi ang ating Diyos ay faithful. Maging tapat tayo sa Kanya, sa Kanyang mga salita. Kasi siya mismo ay tapat. Kaso nga lang, ang katotohanan, ang Diyos, giver, minsan ang hirap magbigay. Ang Diyos ay just, minsan hindi tama. Ayaw natin. Minsan, ang Diyos natin merciful, minsan wala tayong awa. Okay, kulang. Minsan ang Diyos natin tapat, ang Diyos natin ay tapat, minsan tayo hindi. Ano ang kailangan natin? Sa next na slide, basahin natin sabay-sabay. Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord, or Almighty. Yung hindi natin kaya, punta tayo sa Panginoong Diyos. Tutulungan niya tayo. Tutulungan niya tayo by His Holy Spirit. Sa Philippians 2:13, basahin natin sabay-sabay. For God is working in you, giving you the desire and the power to do what He pleases. Ito yung gusto ng Panginoon na gawin natin, kaso nga lang, hindi natin kaya. Pero praise the Lord, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Sabi dito, God is working in you. Kung nasa iyo ang Diyos, kung nasa akin ang Diyos, siya yung magbibigay ng desire and the power to do what He pleases. Hallelujah. Meron siyang gustong ipagawa sa atin, siya mismo ang tumutulong sa atin. Sabi ni Jesus Christ, my yoke is easy.
my yoke is easy. Bakit? Siya mismo yung tutulong sa atin para kargahin natin whatever yoke, whatever demand God wants us. Sa next na slide, may isang tatay, pagkatapos nagdadambel sila ng ganyan sa kanyang anak. Hirap na hirap yung anak. Sabi ng tatay, na lahat ba ng powers mo? Hindi, talagang lahat ng powers ko, tatay. Hindi ko talaga kaya. Totoo ba lahat ng powers mo, ng lakas mo? Opo, tatay, pero hindi ko talaga kaya. Sabi ng tatay, hindi mo ginagamit lahat ng powers mo. Ginagawa ko nga eh. Sabi niya, hindi ka pa humihingi ng tulong sa akin. Nung humingi siya ng tulong, na kaya niyang itaas yung dumbbell. The point is, we have a Father in heaven. Pag hindi natin kaya, nandyan siya. Kakayanin natin sa tulong ng Ama. Nung Wednesday, nagkaroon ng graduation sa PTS at si Sister Marisa ay nag-graduate. Okay. Congratulations. Okay. Ang theme sa graduation is Guided by Grace, Pursuing Excellence. Very interesting kasi nandun yung pursuing excellence. Ito yung dapat nating gawin, to excel. Pero, nandyan din yung grace ng Panginoon para makayanan natin yung excellence. Mga kapatid, masaya tayo dahil meron tayong Diyos Ama, gracious, tumutulong sa atin. Kaya, when we had this graduation, simula sa presider na pagsasalita, sa mga sinabi ng mga estudyante, sa kanilang mga awit, even the speaker, they emphasize about, yes, ito yung dapat nating gawin, pero praise the Lord, ginagabayan tayo ng grace ng Panginoong Diyos. Tayo ay manalangin.